Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2561. Ang Eastern Sea City ay matatagpuan sa timog silangan ng sagradong lupain ng Grande 1, malapit sa baybayin ng silangang dagat. Ito ay isang first-class city sa Middle Bridge, na nag-uutos ng libu-libong milya ng teritoryo. Itinatag ito 1,000 taon na ang nakalilipas at ngayon ay nasasakop ng sagradong lupain ng Grande 1. Ang kasalukuyang alkalde ng lungsod ng silangang dagat ay si Juan Conley, na dating pangunahing alagad ng sagradong lupain ng Grande 1. Dahil sa kanyang katanyagan, siya ay hinirang bilang alkalde ng silangang lungsod ng sekta. Bilang pinakamaunlad na lungsod sa baybayin ng silangang dagat, ito ay tahanan ng 10 milyong tao. Ito ay kalahating araw na ang lumipas nang dumating si Severin dito. Tulad ng pagpasok ng grupo sa Eastern Sea City, nalaman na ni Juan. Sapagkat si Severin ay isang pangunahing alagad ng sagradong lupain ng Grande 1 at ang kanyang espesyal na pagkakakilanlan, itinuring siya ni Juan na kanyang tiyuhin. Nagmamadali si Juan mula sa kanyang mansyon upang tanggapin si Severin. Isang taong nasa gitnang may edad na nakasuot ng puti, mga 30 taong gulang, na pinalabas ang aura ng isang antas ng siyam na Royal Paragon ay lumabas mula sa guhit ng ilaw ng bahaghari. Mayroon ding ilang mga panauhin na may nakamit na mga Paragons sa tabi. Anong karangalan na makita ka rito, Severin? Ipinaliwanag ni Juan kay Severin tungkol sa kasalukuyang mga miyembro ng mansyon ng Eastern Sea City habang nasa karwahe pa sila. Ang binata sa harap niya ay dapat na si Juan, ang alkalde ng lungsod ng silangang dagat. Ngumiti si Severin ng mahina at tumango. Ang pag-abot sa antas ng siyam na Royal Paragon sa murang edad ay medyo kahanga-hanga. Tuldok, pinangunahan ni Juan si Severin at ang kanyang grupo sa mansyon. Pagkatapos mag-ayos, ibinigay ni Juan kay Severin ang isang gintong sulat ng paanyaya bago umalis. Ang Eastern Sea City ay magho-host ng isang auction pagkalipas ng 3 araw. Inaasahan kong maaari mo kaming biyayaan sa iyong presensya, Severin. Sinabi ni Juan. Nagsinyas si Severin kay Juan upang tanggapin ang sulat ng paanyaya, at tumanggaw ng bahagya kay Juan ng sabay. Nakikita niya na sinusubukan ni Juan na magkaroon ng pabor sa kanya. Bilang isang personal na alagad ng matandang si Adrian, walang sinuman sa sagradong lupain ng Grande 1 na nakakasakit sa kanya. Lalo na sa kanyang napakalaking bilis ng paglilinang, kahit na si Juan mula sa malayo ay narinig ang tungkol dito at lihim na nagulat. Naisip niya na siya ay ma-stock sa antas ng siyam na Royal Paragon para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ngunit ang pagdating ni Severin ay nagpakita sa kanya ng pagkakataon na sumulong sa isang Supreme Paragon. Narinig ni Juan na binisita ni Reynold ang South Sky hindi pa nakaraan. Pagkatapos nito, si Oscar ay sumulong sa Supreme Paragon. Bagaman hindi siya pamilyar kay Oscar, nang maglinang siya sa sagradong lupain noon, si Juan ay isang Royal Paragon Elder. At ngayon, natigil pa rin siya sa antas ng siyam na Royal Paragon, habang si Oscar ay sumulong na sa Supreme Paragon. Tiyak na ipinagpalagay ni Juan na ang sekta ay dapat na nagbigay sa kanya ng kataas-taasang pagsulong na tableta, kung hindi man ay marahil ay tumagal na ng daan-daang taon para sa kanya upang sumulong sa Supreme Paragon. Kaya, ang pagdating ni Severin ay nagpakita sa kanya ng pagkakataong sumulong sa Supreme Paragon. Hanggat siya ay nag-aalaga ng mabuti kay Severin, naniniwala siya na ang sekta ay tiyak na hindi mag-atubiling gantimpalaan siya. Huminga si Juan ng isang buntong hininga sa kanyang puso nang makita niya na tinatanggap ni Severin ang paanyaya, at mabilis na pumayag. Samantala, ang isang marilag na barko ng kayamanan ay lumitaw ng dahan-dahan mula sa portal sa labas ng lungsod ng silangang dagat. May isang binata na nakatayo sa harap ng barko. Nagbihis siya ng isang puting balabal, mga 25 o 6 na taong gulang, na pinalabas ang aura ng isang Royal Paragon. Gayunpaman, ang kanyang aura ay hindi pa ganap na napigilan, na nagdudulot nito kahit na mula sa malayo. Malinaw, ang taong ito ay sumulong lamang sa Royal Paragon kamakailan, at wala pa siyang oras upang patatagin ito. Sa pagtingin sa Eastern Sea City sa ibaba,
ikinuyong ni Alfie ang kanyang mga kamao. Dapat kong makuha ang mana ng Green Emperor sa oras na ito sa Eastern Sea Secret Realm. Naaalala ang kanyang pagkabigo sa battlefield ng Starry Sky noong nakaraang mga buwan, huminga ng malalim si Alfie at mahigpit na sinabi. Dahil ang seremonya ng Royal Paragon ay ginanap ng sagradong lupain ng Grundy I, alam niya na si Severin ay matagumpay na sumulong sa Royal Paragon pati na rin natalo sina Drake at napahiya si Gresham. Si Severin ay walang talo sa parehong antas, biglang nakaramdam si Alfie ng napakalaking presyon. Sa huli, kailangan niyang magmakaawa sa mga matatanda ng sekta para sa isang ikasyam na grade na pill, na nagpapahintulot sa kanya na mag-advance sa Royal Paragon ng hindi pa katagalan. Naunawaan ni Alfie na kung nais niyang makipagkompetensya kay Severin, dapat niyang makuha ang mana ng Eastern Sea Secret Realm sa oras na ito. Kung paanong tinitigan ni Alfie ang Eastern Sea City sa abot tanaw, si Joe Harrison, isang antas ng siyam na Royal Paragon na nakatatanda sa tabi niya ay nagsalita. Nakarating na tayo sa Eastern Sea City, Alfie. Tinatanggap ba natin ang paanyaya mula sa primordial na sagradong lupain? Ito ba ay isang paanyaya, Joe? Pinakawalan ni Alfie ang isang malamig na paningin. Ito ay nagpapahayag ng digmaan sa aking floating na banal na lupa. Tumahimik agad si Joe nang marinig niya si Alfie. Ang primordial na sagradong lupain ay nagbigay sa kanya ng maraming mga regalo, na umaasang hikayatin si Alfie na makipagtulungan. Ngunit si Alfie ay masidi, at wala siyang paraan upang hikayatin siya. Nakita ni Alfie ang ekspresyon sa mukha ni Joe at nagbigay ng malamig na ngiti sa kanyang puso. Matapos ang seremonya ng Royal Paragon, sina Drake at Gresham kahit papaano ay nagbuo ng isang alyansa, at pinlano nilang patayin si Severin sa Eastern Sea Secret Realm. Hindi naniniwala si Alfie na ang makapangyarihang Supreme Paragon ay hindi alam ang mga plano ng kanilang mga Saintmen. Gayunpaman, naging bulag sila. Malinaw na nais din nilang patayin si Severin. Bukod dito, nawawala si Filbert at ang Godslayer Spear, ang primordial na sagradong lupain ay malubhang humina sa ngayon. Malamang na nais ni Baldwin na durugan si Severin na maibulalas ang kanilang galit. Gayunpaman, si Severin ay palaging nanatili sa sagradong lupain ng Grundy I, na ginagawang mahirap para kay Baldwin at ang iba pa na kumilos. Nang maglaon, si Baldwin ay nagpunta sa Floating Light na sagradong lupain ng personal upang hilingin ng lihim ang kooperasyon. Kahit na malinaw na si Drake kay Alfie na pinlano nilang patayin si Severin sa kaharian ng Eastern Sea Secret Realm at ibahagi ang kanyang tunay na kakanyahan. Kung nangyari ito bago ang seremonya ng Royal Paragon, maaaring isaalang-alang ito ni Alfie. Gayunpaman, pagkatapos ng seremonya at ang matandang si Adrian ay personal na namamagitan upang maprotektahan si Severin, alam ni Alfie na ang plano ni Drake at ang iba pa ay marahil ay nag-iisip lamang. Kung humantong ito sa intervention ni Old Adrian sa huli, marahil ay mahirap para sa mga matatanda ng maraming puwersa na mapigilan ang kanyang galit. Kaya, tumanggi si Alfie nang walang pag-aatubili. Habang papalapit sila sa Eastern Sea City, umiling-iling si Alfie. Sumulyap siya ng maingat kay Joe sa tabi niya at pagkatapos ay gumabay sa barko ng kayamanan patungo sa lungsod ng dahan-dahan. Samantala, maraming mga bitek ang lumitaw sa kalangitan sa kabilang panig ng lungsod ng silangang dagat. Ang mga henyo ng iba't ibang mga sagradong lupain ay dumating sa Eastern Sea City ng paisa-isa. Ang pagbubukas ng Eastern Sea Secret Realm ay hindi na malayo, at may mga alingaw na mayroong 8 grade na mga halamang gamot na inaalok sa auction. Lumabas si Drake mula sa portal na daanan sa isang 3 talampakan na berdeng talam tulad ng isang swordsman. Tumingin siya sa Eastern Sea City na hindi kalayuan sa isang malakas na hangarin sa pagpatay. Severin, ang silangang lihim ng dagat ay magiging libingan mo. Maagang maaga 3 araw ang lumipas, ang abot tanaw ay may nakikita na may makulay na mga kulay, at ang gintong ilaw na tinusok sa mga ulap, na itinatapon ang kadiliman. Si Severin ay nakaupo sa cross-legged sa isang kakaibang silid sa mansyon. Napapaligiran siya ng hindi mabilang na pilosopiya at teorya ng langit at lupa, na parang ang sagradong pilosopiya mismo ay nagpakita. 2 marilag na puting mists ang bumagsak sa harap ng kanyang ilong, nakahawig ng mga gumagala na mga dragon.
Matapos ang ilang mga paghinga, binuksan niya ang kanyang mga mata at dalawang maliwanag na beam ay sumabog kaagad, na tinusok ang portal ng ilang mga sinag sa harap niya. Ang bibig ni Severin ay nagbukas ng bahagya at huminga ng isang malakas na hininga tulad ng isang mabilis na arrow, mahigpit na naimbed ito sa sahig ng bluestone at naiwan sa isang butas na kamao. Pinigilan ni Severin ang kanyang aura at dahan-daang bumangon. Ngayon ay ang taunang araw ng auction ng Eastern Sea. Ilang araw na ang nakalilipas, binigyan siya ni Juan ng isang paanyaya. Inilaan ni Severin na dalhin ang mga kababaihan upang makita kung maaari silang makatagpo ng anumang mahalagang kayamanan. Dumating si Severin sa looban nang umalis siya sa silid, at sa lalong madaling panahon isang lingkod ay dumating na may mainit na tubig. Tulad ng natapos niya ang pag-aayos, iniulat ng katulong na naghihintay na si Juan sa bulwagan sa labas. Agad siyang nagtungo sa mga kababaihan. Matapos makarating sa bulwagan, tumayo si Juan at yumuko ng magalang. Pagbati, Severin, at pagbati sa mga babae. Tumango si Severin bilang tugon. Sige, maging casual. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na dumalo si Severin sa isang auction sa Blue Realm, at medyo interesado siya. Habang nakita ni Juan ang interes ni Severin, mabilis siyang tumayo at pinangunahan ang grupo sa auction ng Silangang Dagat. Ang auction ay ginanap sa pinakamataas na gusali sa lungsod, na kilala bilang Starlit Majesty Tower. Ang Starlit Majesty Tower ay 50 talampakan ang taas at inaalok ang isang panoramic na pagtingin sa buong lungsod ng Silangang Dagat. Si Severin ay nakaayos sa isang upuan ng VIP pagdating. Napagtanto ni Severin na ang lugar ng auction ay hindi malaki, na magagawang tumanggap ng halos 500 tao. Ito ay binubuo ng 2 antas. Ang mas mababang antas ay para sa ordinaryong upuan, habang ang itaas na antas ay para sa mga VIP, kasama ang mga silid na may mga form ng array upang ibukod ang banal na pandama ng mga tagalabas. Matapos umupo si Severin sa lugar ng VIP, ang pangunahing pasukan sa wakas ay binuksan, at ang mga Royal Paragons ay nagsimulang pumasok sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, isang auctioneer ang lumakad sa entablado. Ang auctioneer ay nasa isang gitnang antas ng level 2 Paragon na may isang parisukat na mukha. Siya ay isang panauhin ng mansyon. Tumalikod si Severin at tiningnan si Juan na hindi kalayuan sa pag-osis nang makita niya ang auctioneer. Ngumiti si Juan at ipinaliwanag, siya si Zack Lehman. Siya ay isang rogue fighter mula sa Silangang Dagat at isa sa mga auctioneer ng auction ng Silangang Dagat. Ang auction ng Silangang Dagat ay itinatag 3,000 taon na ang nakalilipas. Sa una, ito ay isang pagtitipon na nabuo ng mga palitan sa pagitan ng iba't ibang mga rogue fighters sa antas ng Royal Paragon. Ito ay katulad ng isang karaniwang merkado. Ito ay hanggang sa ilang daang taon na ang nakalilipas nang dumating ako sa Silangang Dagat at nakipagtulungan sa ilang antas ng siyam na Royal Paragon upang ayusin ang kasalukuyang auction ng Silangang Dagat. Tumango si Severin. Nakikita ko. Kaya, lumiliko na ikaw ay isa rin sa mga tagapag-ayos ng auction ng Silangang Dagat ngunit sa likod ng mga eksena. Umiling-iling si Juan at sinabing, sinusuportahan ko lang ito, Severin. Umaasa lang ako sa reputasyon ng sagradong lupain ng Grundy 1. Kung hindi para sa pangalan ng sagradong lupain, natatakot ako na ang auction ng Silangang Dagat ay magbago ng maraming beses sa ngayon. Bukod dito, dahil ang auction ng Silangang Dagat ay matagumpay na ginanap sa mga nakaraang taon, ang reputasyon nito ay lumago, at ang mga kayamanan na na-auction ay naging mas mahalaga. Noong nakaraang taon, mayroong isang 9 na grado na herbs. Habang binanggit niya ito, inihayag ni Juan ang isang mapait na ekspresyon. Ang alkalde mismo ay isang antas lamang ng 9 na Royal Paragon, gayunpaman isang 9 na grado na herbs ang lumitaw. Tuldok. Dahil sa pangyayaring ito, ang Eastern Sea City ay halos nakaranas ng kalamidad noong nakaraang taon, at malubhang nasugatan siya. Upang maiwasan ang mga insidente na mangyari muli sa hinaharap, masigasig siyang sumulong sa Supreme Paragon. Tulad ng nakita ni Severin ang mapait na ekspresyon sa mukha ni Juan, malapit nang magpatuloy si Severin, nang nagsimula ang boses ng auctioneer. Mga kababaihan at mga ginoo, ang unang item para sa auction ay isang elite quality na nagtatanggol na espiritual na kayamanan.
Sa sandaling natapos ang auctioneer na nagsasalita, isang magandang dalaga ang dumating sa entablado na may isang plate na pilak. Ang pilak na plato ay natatakpan ng isang itim na kurtina na nakahiwalay na banal na pandama. Matapos maabot ang entablado, itinaas ng auctioneer ang kurtina upang ibunyag ang isang maliit na laki ng palad. Ang maliit na kampanilya ay nagpalabas ng isang tanso na kulay, na may mga pilosopiya na umikot sa paligid nito, na binibigyan ito ng isang pambihirang hitsura. Ang auctioneer ay nagpatuloy, ang panimulang presyo ay 100,000 mga espiritual na bato, na may mga pagtaas ng hindi bababa sa 5,000 mga espiritual na bato sa bawat oras. Sa sandaling natapos na siyang magsalita, may nagbid kaagad. 110,000, 120,000, 130,000. Matapos ang isang mabangis na digmaan sa pagbid, ang espiritual na kayamanan sa wakas ay na-auction ng isang antas ng 4 na rogue fighter na Royal Paragon. Habang nagpatuloy ang auction, ang ilang mabuting ika-8 grade na mga tableta ay lumitaw pagkatapos. Gayunpaman, si Severin ay hindi gumawa ng isang pagkilos. Siya ay isang ika-8 grade na alchemist ngayon. Ang ordinaryong mga tableta na pang-8 grade ay hindi humawak ng maraming pang-akit para sa kanya. 9 na baitang na espiritual na tableta ang makakakuha ng kanyang pansin. Gayunpaman, ang ika-9 na grade na mga tableta ay walang alinlangan na kukuha ng isang presyo na mataas na presyo sa isang auction. Hindi man banggitin, mayroong hit mula sa ika-4 na bundok, na isang pang-9 na grade na alchemist na grandmaster. Bakit siya mag-abala na pumunta dito upang bumili ng mga ika-9 na grade na tableta? Nadama ni Juan ang inip ni Severin, ngumiti siya at sinabing, ang magagandang bagay ay darating pa, Severin. Ang highlight ng auction na ito ay ang Royal Paragon Protection Charm at ang ika-9 na grade na herbs, ang Bianca Grass. Totoo ba iyon? Nagulat si Severin. Ang damo ng Bianca ay isang ika-9 na grade na halamang gamot na may epekto na kayang buhayin ang patay. Ito ay isa sa mga mahahalagang sangkap para sa pagpino ng kataas-taasang pagsulong na tableta. Nakuha na ni Severin ang karamihan sa mga sangkap para sa kataas-taasang pagsulong na tableta nang maabot niya ang tuktok ng Alchemy Tower. Kulang lamang siya sa 2 halamang pang-9 na grade sa ngayon, at ang halamang Bianca ay isa sa kanila. Kung makuha niya ang item na ito, tiwala si Severin na maabot ang ika-9 na grade ng Alchemist Grandmaster at makapag-advanced sa Supreme Paragon na may ilang higit pang mga taon ng paglilinang. Matapos maipasa ang nakakainis na oras, natapos na ang auction. Sa wakas, oras na para sa highlight ng auction, ang halamang gamot na Bianca, na kumuha ng entablado. Itinaas ng auctioneer ang kurtina at sumigaw ng masigla sa karamihan ng tao sa ilalim ng entablado. Susunod para sa auction ay ang spiritual herbs na Bianca, na nagsisimula sa 200,000 mga espiritual na bato, na may mga pagtaas ng hindi bababa sa 10,000 mga espiritual na bato sa bawat oras. Sa sandaling natapos na niya ang pagsasalita, nagkaroon ng kaguluhan sa mga Saint King sa madla. Ano? Ito ay talagang isang 9 na grado na spiritual herbs. Bianca Grass. Hindi ba ito ang isa sa mga sangkap para sa pagpino ng Saint Emperor Breaking Peel? Wow! Ang Eastern Sea City ay talagang mapagbigay upang makakuha ng kanilang mga kamay sa isang kayamanan. Kabanata 2565. Sa gitna ng isang alon ng bulalas, si Drake, na matatagpuan sa isang pribadong silid na hindi kalayuan kay Severin, na nagbihis ng isang maliwanag na dilaw na balabal na may mga gintong dragon at ulap, tiningnan ng Bianca Grass sa entablado at ang kanyang mga mata ay kumikinang. Hindi ko inaasahan na ang Eastern Sea City ay magkaroon ng isang ika-9 na grade herbs. Ang mga halamang pang-9 na grado ay mahirap makita, at ang hindi mabilang na mga Supreme Paragon ay handang masira ang kanilang mga ulo sa kanila. Kahit na ang kayamanan ng Dragonoid na sumasaklaw sa 4C at ang malalim na pamana nito, walang maraming mga pang-9 na grade na espiritual na mga halamang gamot sa kanilang kaban. Matapos bumalik sa kanyang katinuan mula sa kanyang sorpresa, agad na lumingon si Drake sa nakatatanda sa tabi niya at tinanong, "Gaano karaming mga espiritual na bato ang naiwan sa atin, Great Elder?" Tumugon si Calvert sa isang malalim na tinig. "Kataas-taasan, mas mababa sa 500,000. Sapat na."
Malakas na sinabi ni Drake. Naniniwala siya na sa kanyang pagkakakilanlan bilang Crown Prince ng Dragonoid, kahit na si Juan ay mula sa sagradong lupain ng Grandy 1, ay kailangan pa rin niyang ipakita sa kanya ang paggalang. Maliban sa mga saintmen ng iba't ibang mga sagradong lupain o ang mga Supreme Paragon na mga matatanda, ang iba pang mga rogue fighters ay walang kwalifikasyon upang makipagkompetensya sa kanya. Tumango kaagad si Drake kay Calvert na nagpapahiwatig na maaari siyang magbid. Kasabay nito, nakaupo si Gresham sa Grand Preceptor trono sa isa pang VIP room. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab habang tinitingnan niya ang Bianca Grass. Severin, hintayin mo ako, malamig na bamulong si Gresham. Dahil ginawa ni Gresham ang kanyang sarili sa kahihiyan sa seremonya ng Royal Paragon, pinaplano ni Gresham ang paglalakbay na ito sa Eastern Sea Secret Realm. Inanyayahan niya si Drake pati na rin ang dalawang pangunahing evil practitioner, at 4 na iba pang mga puwersa na sumali sa mga puwersa upang habulin si Severin. Maagang dumating si Gresham sa Eastern Sea City ng maaga upang gumawa ng mga pag-aayos at nangyari upang makatagpo ang auction ng silangang dagat. Sa una, nababato lamang siya at binalak na pumasok at tingnan kung makakabili siya ng ilang magagandang mahalagang kayamanan. Gayunpaman, nabigla siya sa auction dahil hindi niya inaasahan na ang Eastern Sea City ay magkakaroon ng isang halamang pang-9 na grado. Nag-isip si Gresham upang makuha ang Bianca Grass na ito sa lahat ng gastos. Ang Bianca Grass ay isa sa mga mahahalagang sangkap para sa pagpino ng kataas-taasang pagsulong na tableta. Bagaman hindi siya kulang sa anumang mga espiritual na tableta, ang kataas-taasang pagsulong ng mga tableta ay mahirap pa rin, at maraming antas ng 9 na Royal Paragon na naghihintay sa linya upang makatanggap sila. Kahit na sumulong siya sa antas ng 9 na Royal Paragon kaagad, marahil ay aabutin pa rin ng halos 10 taon para sa kanya na mag-advance sa Supreme Paragon. Hindi na makapaghintay si Gresham. Ang landas ng paglilinang ay likas na laban sa batas ng kalikasan, na nahihirapan laban sa kasalukuyang, laban sa langit, lupa, at lahat ng bagay. Bukod dito, matagal nang naging isang bangungot si Severin sa kanyang landas sa paglilinang, at kung hindi niya siya pinatay, nadama ni Gresham na baka gastusin niya ang buong buhay niya sa bangungot ni Severin. Sa pag-alala niya kay Severin, ang mga mata ni Gresham ay naging malamig na yelo. Sa susunod na sandali, sumigaw si Gresham. Magbid ako ng 250,000. Sa sandaling siya ay nagsalita, ang lahat ay na-trigger, ang mga tinig ng pagbid ay mabilis na sumakay sa auction hall. Nagbid ako ng 260,000, 300,000, 310,000. Sa isang iglap, ang presyo ng Bianca Grass na ito ay naitaas sa isang mataas na presyo na 500,000 mga espiritual na bato. Ang presyo na ito ay gumawa na ang maraming mga rogue fighters na may hindi sapat na pondo na mag-atubili. Makalipas ang ilang sandali, kakaunti lamang ang mga bid na narinig na nagmula sa mga pribadong silid sa bulwagan. Habang ang presyo ng Bianca Grass ay patuloy na tumaas, ang mukha ni Drake ay nahulog ng malaki. Wala siyang maraming espiritual na bato sa kanya sa paglalakbay na ito sa silangang dagat, at mayroon lamang siyang 50,000 mga espiritual na bato na naiwan. Tumayo agad si Drake, ngumiti siya ng bahagya at sinabing, 500,000. Matapos sabihin ang kanyang pangwakas na bid, itinaas ni Drake ang kanyang kamay upang ma-deactivate ang pormasyon na pumihil sa mga tagalabas na madama papunta sa VIP room. Lahat, ako si Drake ng Dragonoid, at itinakda ko ang aking mga tanawin sa espiritual na halamang gamot na ito, anya. Nang makita si Drake, ang mga tao sa unang palapag ng auction hall ay humayag kaagad. Wow! Ito ay si Drake, ang prodigy ng Dragonoid. Hindi ko inaasahan na narito si Drake sa Eastern Sea City. Pinapanood ni Severin ang tumataas na presyo ng Bianca Grass na may interes sa loob ng isang pribadong silid. Isinasaalang-alang niya kung makialam. Noon lang, isang pamilyar na boses ang lumabas mula sa isang pribadong silid na malapit. Kaagad pagkatapos, nakita niya ang pagbuo ng kabaligtaran ng pribadong silid na napapatay, at nagpakita si Drake. Hinaplos ni Severin ang kanyang baba at ngumiti. Kawili-wili. Tila na ang mga saintmen ng iba't ibang mga sagradong lupain ay halos dumating na sa Eastern Sea City.
Huling oras, nang si Drake ay nagdulot ng problema sa kanyang seremonya ng Royal Paragon, kung hindi siya labis na lakas sa kanyang lakas, ang seremonya ay maaaring maging isang biro. Yamang hindi nagpakita ng paggalang si Drake, bakit si Severin? Bukod, ang dalawa sa kanila ay matagal nang magkasalungat. Si Severin ay hindi nag-atubiling pagkatapos ng kanyang pag-iisip. Diretso siyang nagsalita, nagbid ako ng 510,000. Sa sandaling nagsalita siya, ang auction hall ay nahulog sa matinding katahimikan. Matapos ang ilang mga paghinga ng katahimikan, isang tinig ang sumira sa katahimikan sa silid. Sino ang nang-ahas na haminin si Drake? Diyos ko, ito ang prodigy ng Dragonoid, si Drake. Sinabi niya ang kanyang pagkakakilanlan. Kung magpapatuloy tayong makipagkumpetensya, hindi ba ito isang kakulangan ng paggalang? Hehe, kawili-wili, tila si Drake ay magdurusa sa oras na ito. Hindi inaasahan ni Drake na mayroon pa ring isang taong nang-ahas na makipagkumpetensya sa kanya, kahit na ipinahayag na niya ang kanyang pagkakakilanlan. Sino ang impyerno? Hindi nakilala ni Drake ang tinig ni Severin ngunit isinumpa sa loob. Si Gresham, na nakaupo sa isa pang pribadong silid, ay sumuko na matapos na sinabi ni Drake ang kanyang pagkakakilanlan sa una. Bagaman gusto niya talaga ang Bianca Grass, nakipagtulungan na siya kay Drake, kaya hindi na kailangang lumikha ng isang alitan sa pagitan nila para sa isang ika-9 na grado na halamang gamot. Kaya, matapos ipahayag ni Drake ang kanyang pagkakakilanlan, si Gresham ay hindi na nagpatuloy na magbid. Ngunit hindi niya inaasahan na may pipiliin pa ring magbid matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Drake. Sino ito? Paano nila hinahamon si Drake? Tulad ng pagtataka ni Gresham, bigla niyang narinig ang tinig ni Severin, at isang ilaw ang tila dumaan sa kanyang isipan. Agad na nahulog ang kanyang mukha at napuno ang kanyang mga mata ng pagpatay sa hangarin. Severin, kasabay nito, mabilis na itinaas ni Drake ang kanyang bid pagkatapos ng mga bulong na sumpa. Nagbid ako ng 520,000. Si Severin ay ayaw magpatalo, at patuloy na nagbid. 530,000. Ang mukha ni Drake ay naging kakilakilabot na madilim, at sinabi niya ng malamig, 540,000. 550,000. 600,000. Habang ang presyo ng Bianca Grass ay umakyat sa 600,000, ang lahat sa auction hall ay natigilan. Ang nakagulat pa sa kanila ay higit pa na ang isang tao ay nang-ahas na magpatuloy sa pagbid matapos na mapakilala si Drake sa kanyang sarili. Wow! Ang taong yun sa pribadong silid ay dapat na isa pang taga-sagradong lupain. Mahihirapang haminin si Drake. Kailangan mong magkaroon ng ilang malubhang kapangyarihan para doon. Ang hula ko ay ito ay isang saintman mula sa isa pang sagradong lupain. Narinig ko na si Severin mula sa sagradong lupain ng Grundy 1 ay malapit nang makarating sa East Sea City. Tila na plano din ng sagradong lupain ng Grundy 1 na magpadala ng mga tao upang galugarin ang lupain ng East Sea Secret. Sa sandaling ito, nagalit si Drake. Ang presyo ng 600,000 ay higit pa sa kanyang inaasahan. Nagalit si Drake dahil sa matigas na ugali ni Severin. Nagbid ako ng 610,000. Huminga siya ng malalim at naglakad palabas ng pribadong silid, na nakayuko patungo kay Severin. Ang Bianca Grass ay mahusay na ginagamit sa akin, aking kaibigan. Mabait kong hinihiling sa iyo na ibigay, at isaalang-alang mo ako bilang iyong kaibigan. Ang mga salita ni Drake ay nakagulat sa lugar. Ginawa nitong naiinggit ang maraming rogue fighters. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng mga kaibigan sa Dragonoid ay lubos na kapakipakinabang. Ang Dragonoid ay nagpasya sa mga halimaw. Pag-aari nila ang Thunder Peak Region, na umaabot sa 4 na dagat. Ang mahalagang kayamanan doon ay hindi gaanong mas mababa sa mga nasa Middlebridge. Marahil ang iba ay mag-atubiling matapos marinig ang mga salita ni Drake. Gayunpaman, nang marinig ito ni Severin, sumigaw siya at sinabing, "Hindi ako maglakas loob na makipagkaibigan sa iyo, Drake." Dahil si Drake ay nagdulot ng problema sa kanyang seremonya ng Royal Paragon noong nakaraang mga araw, kung hindi siya napakalakas, pinigilan na siya sa seremonya at magiging isang biro ngayon. Siya ay sumisigaw. Nagbid ako ng 620,000.
Nakaramdam si Drake ng isang galit na tumataas mula sa kanyang dibdib nang marinig niya muli si Severin na tumataas muli ang bead. Tulad ng malapit na siyang magsalita, si Calvert sa tabi niya ay nag-iisip ng nakataas ang kilay. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas na pagtanto ni Calvert at lumingon kay Drake na may isang mabagsik na ekspresyon. Kataas-taasan, ang taong ito ay dapat na malakas ang loob. Ano, hindi ito nahuli ni Drake. Ngunit pagkatapos ay mabilis siyang gumanti. Ang pag-alala sa tinig mula pa noong una, ay talagang tunog ito tulad ni Severin. Sa isang iglap, ang mukha ni Drake ay naging madilim. Ang East Sea City ay ang teritoryo ng sagradong lupain ng Grundy 1. Hindi mahalaga kung paano siya nakikipagkompetensya, hindi makikipagkompetensya si Drake kay Severin. Mapahamak ito, bakit patuloy akong tumatakbo sa kanya kahit saan? Kahit na ayaw niya, sumuko si Drake sa kalaunan. Pagkatapos ng lahat, ang East Sea City ay ang teritoryo ng sagradong lupain ng Grundy 1, at tiyak na may mga tagapagtanggol sa paligid ni Severin. Nakita ng auctioneer na si Drake ay hindi na nagbid ng mahabang sandali at naalala, 620,000, unang tawag. 620,000, pangalawang tawag. 620,000, pangatlong tawag. Nabenta. Ang auctioneer ay bumagsak sa kahoy na martilyo sa kanyang kamay ng mabigat at inihayag ng malakas. Binabati kita sa kilalang panauhin sa pribadong silid na 8 para sa pagpanalo ng ika-9 na grado na espiritual na halaman. Ang natitirang mga tao sa auction ay natigilan nang makita si Drake na biglang sumuko. Ano, bakit biglang sumuko si Drake? Sino sa mundo ang kilalang panauhin sa pribadong numero ng silid 8? Paano nila maagaw ang pagkain mula sa bibig ni Drake? Ang karamihan ng tao ay nasa isang kaguluhan, mausisa tungkol kay Severin sa pribadong silid na 8. Bilang pangwakas na kayamanan na na-auction, tumanggaw si Severin kay Juan, at tumayo siya upang bayaran ang mga espiritual na bato. Binuksan niya ang pintuan at na-deactivate ang pormasyon. Sa wakas, lumitaw si Severin sa paningin ng lahat. Wow! Hindi nakakagulat na siya ay nang ahas na hamanin si Drake. Lumiliko na siya. Hindi ko inaasahan na dumating din si Severin sa East Sea City. Kawili-wili, narinig ko si Drake na nagdulot ng problema sa seremonya ni Severin noong nakaraang araw. Sa oras na iyon, marahil ay tinuruan siya ng isang aralin. Ang mga nakapalibot na bulungan ng karamihan ay labis na mahina, ngunit hindi nila maiiwasan ang mga tainga ni Drake. Siya sumimangot at sumulyap ng malamig patungo kay Severin, pagkatapos ay tumayo ng isang matingkad na mukha at iniwan ang auction. Habang umalis si Drake, si Gresham sa isa pang pribadong silid ay nagsumite ng isang pagalit kay Severin bago umalis din. Napangiti si Severin nang tumingin siya sa kanilang likuran. Pinlano niyang alagaan ang dalawang ito sa lihim na kaharian sa oras na ito. Nais niyang alisin ang mga problema sa hinaharap. Narito ang halamang gamot, Severin. Bumalik si Juan kasama ang Bianca Grass ng magalang. Tumanggo si Severin, kinuha ang halamang gamot at itinago ito. Sa pagtatapos ng auction, binalak ni Severin na bumalik sa mansyon upang hintayin ang pagbubukas ng East Sea Secret Realm. Kinabukasan ng madaling araw, ang langit ay nagsisimula pa lamang lumiwanag na may malabong ilaw. Bigla, mayroong isang flicker sa kalangitan sa gilid ng East Sea, tulad ng mga alon sa tubig. Pagkatapos, ang isang portal na daanan ay biglang lumitaw sa kalagitnaan ng hangin na may isang malalakas na dagandong. Ang isang napakatalino na ilaw ay lumayo mula sa loob ng portal na daanan at nagningning sa buong kalangitan tulad ng isang nagliliwanag na araw. Ang biglaang kababalaghan ay nagising sa karamihan ng mga tao sa East Sea City. Maraming mga mata ng cultivator ang napuno ng kasakiman. Alam ng lahat na nagbukas na ang East Sea Secret Realm. Ang pamana ng Green Emperor ay nakalagay sa loob, at ang maswerteng maaaring magkaroon ng pagkakataon na makuha ang mana ng unang immortal na tao. Sa sandaling nabuo ang portal na daanan, libo-libong mga guhit ng ilaw na nagmula sa kalangitan tulad ng mga meteors, na mabilis na lumilipad patungo sa East Sea. Sa mansyon, tumungala si Severin sa kalangitan at nagbulong, ang East Sea Secret Realm sa wakas ay nagbukas na. Magalang na tumayo si Juan sa tabi niya. Kinilala siya ni Severin na malapit kay Juan, na nagsasabing, "Ginoo,
pupunta na ako sa East Sea Secret Realm. Mabait kong hilingin sa iyo na alagaan ang mga kababaihan. Kahapon, nagpadala na siya ng mensahe kay Rinald na pupunta siya sa East Sea City sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan ng isang makapangyarihang Supreme Paragon tulad ni Rinald, kasama sina Juan at Jack, masisiguro nila ang kaligtasan ng mga kababaihan. Naunawaan, tumango si Juan bilang tugon. Sa puntong ito, lumingon si Severin sa mga kababaihan sa tabi niya at sinabing, hihintayin niyo akong lahat sa mansyon. Si Dayan sa sinabi nito, diretso siyang bumangon mula sa lupa, na nagbabago sa isang ilaw ng bahaghari at lumitaw sa harap ng portal na daanan. Sa pagtingin sa pitch black na portal na daanan at naramdaman ang marilag na kapangyarihan na nagmula rito, huminga si Severin at humakbang dito. Sa pamamagitan ng isang buhawi ng paligid, natagpuan ni Severin ang kanyang sarili sa isang naiibang mundo ng mas mababa sa isang sandali. Di nagtagal, unti-unting huminahon si Severin, na inihayag ang isang naiibang mundo sa harap niya. Inilabas niya ang kanyang banal na pandama at pinalawak sa isang hanay ng ilang dosenang milya. Ito ay parang tumama sa isang hindi nakikita na pader, na humaharang sa anumang karagdagang pag-unlad. Sa panahon ng kanyang paggalugad sa kanyang banal na pandama, natagpuan ni Severin na napakaraming mga pormasyon at mga paghihigpit sa paligid niya na ginawa nito ang kanyang anit na tumindig. Matapos mabawi ang kanyang banal na pandama, si Severin ay nagbulong sa kanyang sarili na may isang nanginginig na anit, hiss. Ito ay talagang isang lihim na kaharian na binuksan ng unang walang kamatayan na mga tao. Kahit na isang antas ng siyam na Royal Paragon ay hindi maglakas loob na lumusab ng walang ingat. Matapos sabihin iyon, umalis siya kaagad patungo sa silangan. Ang buong maliit na mundo sa loob ng lihim na kaharian ay labis na nag-iisa, na may manipis na espiritual na enerhiya. Gayunpaman, ang banal na kasulatan ng pilosopiya dito ay mas malaki kaysa sa labas ng mundo, na nagbibigay kay Severin ng pakiramdam na nasa isang langit na yungib. Huminga siya ng malalim, ang kasakiman na tinatamasa ng banal na kasulatan ng pilosopiya sa paligid. Ang kanyang panloob na mundo ay pinatatakbo ng husto, na sumisipsip sa nakapalibot na banal na kasulatan ng pilosopiya sa kanyang katawan. Kung paanong lumipad siya ng mas mababa sa 100 milya, ang banal na pakiramdam ni Severin ay nakaramdam ng malakas na natitirang alon ng labanan sa hindi kalayuan. Ang nakapalibot na espasyo ay tila nanginginig, na nagbubunyag ng mga malalaking pagsabog sa kalawakan. Medyo nagulat si Severin. Tanging isang antas na 5 Royal Paragon ang maaaring magdulot ng mga panginginig sa kalawakan para sa daan-daang milya. Bilang isang bagong advanced na Royal Paragon, kahit na ginising nila ang katotohanan ng martial arts at paliwanag, at pinino ito sa sarili, ang pag-unawa sa puwang ay hindi pa rin maituturing na malakas. Halos hindi lamang nila mapunit ang portal at lumikha ng mga fissure. Ang natitirang mga alon ng labanan ay gumawa na ang portal na nanginginig na ipinahiwatig na ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring ihambing sa isang bagong advanced na Paragon. Agad na pinigilan ni Severin ang kanyang sariling aura at ginamit ang portal na pagtatago upang itago ang kanyang sarili sa portal at dahan-daang lumipad patungo sa lokasyon ng labanan. Matapos ang 12-dosenang mga paghinga, huminto si Severin sa kanyang mga track at tumingin sa langit na hindi kalayuan. Di nagtagal, nakita ni Severin ang dalawang figure na bumangga ng mabilis sa isang rurok ng bundok na ilang milya ang layo, at napapaligiran ng isang malabo na mga ilaw ng espada at talam. Ang isa sa kanila ay lumilitaw na halos 30 taong gulang, na nakasuot ng puting balabal, na mukhang isang mahina na scholar na walang lakas. Siya ay si Hugo Sculings. Si Hugo ay may hawak ng isang berdeng longsword, na may sword wheel na sumisisid, at ang nakamamanghang sword wheel ay tulad ng kulog na dragon. Ang pagkakamit ng isang kumpletong antas ng 4 na Royal Paragon ay nagmula sa kanya, na nanginginig ang nakapalibot na portal at pagbagsak nito sa loob ng ilang milya. Matapos sumulyap sa kanya, inilipat ni Severin ang kanyang tingin sa ibang tao. Ang taong ito ay nasa kanyang 30s din, ngunit ang kanyang aura ay mataas at nakakatakot. Ang tao ay nagsuot ng isang simpleng berdeng balabal na may isang malaking ulap sa kanyang dibdib na may salitang primordial na nakasulat dito, na gumamit siya ng isang gintong higanteng talam, at bawat welga na naglalayong mga mahahalagang puntos ng kaaway.
Isang malamig na ilaw ang sumabog sa mga mata ni Severin nang makita niya na siya ay isang alagad ng primordial na sagradong lupain. Wala siyang labis na pagmamahal sa primordial na sagradong lupain ngayon. Sa panahon ng kanyang seremonya ng Royal Paragon noong nakaraang mga araw, kung hindi ito namagitan ng personal si Adrian, si Filbert, na gumagamit ng proteksyon na banal na armas, ay magdulot ng kaguluhan sa buong sagradong lupain. Kasabay nito, sa larangan ng digmaan, si Kobe Young mula sa primordial na sagradong lupain ay tiningnan ng kaaway sa harap niya na may solemn na ekspresyon. Mapahamak ito, ang cultivator na ito mula sa dark light na sagradong lupain ay hindi inaasahang malakas. Si Kobe Young ay sumumpa sa loob habang binabato niya muli ang kanyang higanting talem. Kabanata 2570. Salamat sa mapa na iginuhit ng mga nauna mula sa sekta na nag-explore dati. Mabilis niyang natagpuan ang isang bihirang 8 grade na halamang gamot sa sandaling pumasok si Kobe sa lihim na kaharian. Tulad ng malapit na niyang mangolekta ng halamang gamot, ang Royal Paragon mula sa dark light na sagradong lupain ay sinunggaban siya. Naramdaman ni Kobe na maswerte na ang kanyang reaksyon ay sapat na mabilis. Kung hindi man, maaaring matagumpay na siyang na-ambush. Matapos talunin ang kanyang kalaban sa isang solong welga, naisip ni Kobe sa kanyang sarili, nasaan ang Saint Man? Bukod sa paggalugad ng pamana ng Green Emperor, narito siya para sa isa pang mahalagang bagay, upang matulungan si Gresham na patayin si Severin. Ngunit syempre, ang primordial na sagradong lupain ay nagbayad ng mataas na gastos. Sumali sila sa puwersa ng Evil Tribe, at ang Dragonoid. Minsan ay pinatay ni Severin ang isang alagad ng Evil Tribe na nakatakot sa pangunahing alagad ng lupain sa Starry Sky Battle Space, na iwan ang isang kaguluhan. Tulad ng para sa Evil Tribe, kalahati at isang buwan na ang nakalilipas, iniulat ni Simeon mula sa South Sky na ang nangungunang banal na pamamaraan ng tribo, ang kamay ng demonyo ay nakuha ni Severin. Upang makuha ang kanilang kayamanan, sumang-ayon ang Evil Tribe na tulungan si Gresham. Tulad ng para sa Dragonoid, si Severin, sila ay mga kaaway na mortal. Gaano ka manggahas na huwag pansinin habang nakikipaglaban sa akin? Nakita ni Hugo na medyo nagagambala si Kobe sa panahon ng labanan at agad na umisi, at humakbang ng diretso sa kanya. Ang espada ng taong ito ay kasing bilis ng kidlat. Ang sword radiance na nakasisilaw, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay nag-level ng nakapaligid na puwang agad, na diretso para sa kay Kobe na may labis na momentum. Agad na natakot si Kobe sa kanyang mga wits. Mabilis siyang naghanda at tinawag ang kanyang proteksyon na espiritual na kayamanan. Ang nakasisindak na shockwave ay nagpadala sa kanya na lumilipad sa hangin at lumapag hindi kalayuan kay Severin. Si Severin, na nagtatago sa portal, ay nakangiti nang makita niyang napakalapit ni Kobe. Nang walang ibang salita, lumabas siya mula sa portal at hinampas ang kanyang kamao. Ang nakasisindak na kamao ay nagdala ng malalim na kapangyarihan ng langit at lupa, na hamampas kay Kobe ng walang awa. Tulad ng nahulog sa lupa si Kobe, nakaramdam siya ng isang malakas na hangin na umaatake sa kanyang likuran, at nang walang pag-aatubili, ginamit niya ang hugis espiritual na kayamanan ng kampanilya upang harangan ito. Ang shockwave na nabuo ng sumabog na kamao ay marahas na nagring ang singsing ng kampanilya, tulad ng isang mahusay na pagpigil ng kampanilya. Matapos niyang makaiwas, ang pagtatanggol laban sa pag-atake ng patago, lumingon si Kobe at nakita si Severin. Ikaw, sinulyapan siya at nagalit. Severin, naghahanap ka ng kamatayan. Matapos ang isang malakas na sigaw, ang mukha ni Kobe ay naging pula sa galit habang siya ay sumugod kay Severin. Hinuhukay mo ang iyong sariling libingan. Ang pag-atake ng patago ngayon ay halos nahuli si Kobe sa kanyang bantay. Malapit na siya hanggang sa kamatayan, na medyo natakot pa rin siya ngayon. Si Severin ay sumigaw nang makita niya ang galit na si Kobe. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Sa sandaling natapos niya ang pagsasalita, itinaas niya ang kanyang kamay at mabilis na tinawag ang talam na Loren Divine na umiiral sa loob ng panloob na mundo. Pinunit nito ang portal at nakarating sa kanyang kamay. Gamit ang Loren Divine Blade sa kamay, ang aura ni Severin ay umakyat kaagad. Ang kanyang aura ng kumpletong antas ng 3 Royal Paragon ay nanginginig ang hangin.
Mamatay. Matapos ang isang malalim na sigaw, ang Loren Divine na talam ay sumabog sa maliwanag na ilaw, at isang nakasisindak na sword wheel ang napunit sa kalangitan at bumagsak patungo kay Kobe.